naisulat na ninyo yung mga balangkas ng paksa. Ngayon, pwede na natin silang gawing mas detalyado. Ang sentence outline ay simpleng tala, listahan ng mga eksenang mangyayari. At bawat eksena ay may haba lang na isang pangungusap. So, sa bawat topic nyo, pwedeng isa o dalawang entry ng pangungusap or pwedeng isa sa isa, okay lang yon. Pero ang mahalaga ay pag-iisipan natin kung alin dun sa tatlo nating banghay. So, dapat magkakatapat. So, kung meron ako isang pangungusap na dinidetalyado yung mangyayari, ay lalagyan ko siguro in parentheses kung alin sa tatlong banghay yung pinapalawig nitong pangungusap na to. At syempre, mula doon, papalawigin nyo din naman sa sarili nyong mga panahon, magiging talata naman siya sa halip na pangungusap lamang. So, ngayon, kasi meron na tayong ideya kung ng mga magiging eksena. Hindi man natin nasusulat pa yung eksena, may ideya na tayo. Pinag-aralan natin kung paano gumagalaw ang mga banghay dun sa kabuuan ng ating nobela. Sa bawat yugto ng ating nobela, may simula, may gitna, may wakas para dun sa bawat banghay na isinulat natin. Ano ba ang ginagawa ng tauhan patungkol sa kanilang personal na suliranin? Ano ang nangyayari sa kanilang lipunan? Anong mga sitwasyon ang nakakatalab sa kalagayan ng ating bida? Nasaan siya sa kanyang paglalakbay, kung geographical man yon or metaphorical. At gagamitin natin itong mga paksa sa ating balangkas para maiusad yung kanyang kalagayan sa personal, panlipunan, sa geographical. Siyempre, magbibigay tayong halimbawa para maging malinaw para sa ating lahat. So, kanina, ang unang topic ko sa aking topic outline ay yung nahanap niya yung labi ng kanyang ina. So, may dalawang posibleng paksa na sa ating banghay ang pinapalawig ng bahaging iyon ng balangkas. So una, kailangan niya ng sarili niyang sasakyan para makasali dun sa paligsahan ng mga magsasaka. At yung pagkahanap niya dun sa sasakyan ng kanyang ina ay siya ring simula ng kanyang paglalakbay para maging kampiyon ng kanilang paligsahan ng pagsasaka. Pero naging artifact din ng kanyang nasirang ina ang paghahanap ng pagkatagpo nila sa sasakyang pangsakahan ng kanyang ina. Kaya naiangat ang kanyang relasyon sa kanyang madrasta. Naiangat din ang naging pagluluksa ng kanyang ama sa kanyang ina bago siya nakapagpasyang mag-asawang muli. So, meron na tayong dalawang iniiusad sa ating mga paksa. Sa ikalawa nating bahagi, sinabi natin ay ipinalawig natin yung madrasa niya bilang katunggali sa pagsasaka pero karibal din sa atensyon ng kanyang ina. So, paano natin siya gagawin mga pangungusap, mga talata? So, si Waya ay nirerespeto niya yung galing ng kanyang madrasta sa pagsasaka, ngunit malamig, may lamig yung kanilang pakipagrelasyon. Ngunit habang nagtatagal siya sa kanyang pakikipagsapalaran sa pagpapagaling ng kanyang pagpapahusay ng kanyang abilidad sa pagsasaka, ay natutuhan niyang kilalahin bilang buong tao si Kikay na kanyang madrasta. So, lagi tayong nakaayon sa mga kilos. At ikatlong bahagi natin, paligsahan na kagad. Kasi, kailangang matalo ni Kikay si
waya sa unang bahagi. Ang tawag dito ay try-fail cycle. Hindi pwedeng magtagumpay agad ang ating bida. So, sa unang ating try-fail cycle, yung paligsahan, papakita natin kung gaano kagaling ang ginaling ni Waya. Yun yung ikatlong bahagi. So, makita natin dito yung mga teknolohiyang innovasyon at saka sustainability sa pagsasaka. At kung paano sila maaaring magtunggali. So, pinapalawig niya na yung ating ikalawang bahagi ng banghay, yung panglipo ng suliranin ng ating mga magsasaka sa Pilipinas. At nang matalo ni Kikay si Waya sa paligsahan, dito natin nakikita na kapag nire-respeto kita bilang tao, ay hindi kita papabayaang manalo dahil dahil mahal kita. Mananalo ka dahil magaling ka. At dito nabuo ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Tunay na mag-ina, hindi lang hindi man sa dugo, kundi bilang pamilya. So, nandun yung ating ika-apat na punto sa ating topic outline at siya yung naging sentence outline na rin. Ngayon, ang susunod natin ay magsasaliksik ngayon si Waya doon sa mga kailangan niyang paghandaan sa susunod na paligsahan para matalo niya na si Kikay. So, kikilalanin niya yung mga kasapi ng kanyang barangay, kasama yung kanyang tatay na accountant, ang kanyang mga kapatid na naglalaro sa pilapil, ang iba pang mga magsasaka sa kanyang barangay tulad ni Aling Berta. Kapag nabasa niyo na yung libro, makikilala niyo rin yung mga tauhang yun. At pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga inobasyon sa pagsasaka. Yung mga halimbawa yung sa International Rice Research Institute, marami silang nadidiscovering mga bagong uri ng bigas na kayang mamuhay kahit maasim ang lupa or nagbabaha ang lupa. Pero kaya ba ito bilhin yung mga punla ng ating mga magsasaka? So, nagtutunggali ang sustainability at innovation. Kikita ba ako ng sapat dyan? At mapapakain ko ba yung pamilya ko sa ganyang pagsasaka? So, ngayon yung ganong talaban ng ating usapan. At nandoon naka-angkla ang ating susunod na mga kabanata. Hanggang sa magtapos, matatalo na sa wakas ni Waya si Kikay sa pagalingan sa pagsasaka. At yun ang ating balangkas ng paksa. Ngayon, kayo naman na may pagkakataon, magsulat ng inyong mga sariling mga balangkas ng mga paksa at isusulat din niyo sa mga parenthesis kung alin sa tatlong banghay ang iniuusad ng bawat bahagi ng inyong balangkas. Meron tayong 20 minuto bago tayo mag-sharing ng ating mga naisulat.